It's okay not to be okay. Lumaking busog sa pagmamahal ng pamilya ang magkapatid na Elijah Faith at Timothy Faith. Simula pa noon, close na sila dahil parehas silang lalaki at 2 taon lamang ang pagitan nila sa isa't isa. Nakilala sila bilang mga batang bibo at matatalino. Naging laman na rin sila ng church dahil lumaki sila sa isang Christian family. Subalit sa kabila ng masayang buhay at magandang pamilya, naging biktima pa rin sila ng depresyon. I was 17 years old that time. Pero parang nagmanifest talaga siya. Mga 18 years old na ako. Sa panahong ito, malaki ang kanyang pinagbago. Yung una sa school, parang gusto kong tumalon sa building. Kung wala yung mga classmates ko, baka ginawa ko na yun. And then lumabas kami ng campus, uwian. Gusto ko nang magpasagasa sa truck. Bilang bunso si Timothy at dahil sa kanyang pagmamahal, inalalayan niya ang kanyang kuya. Meron siyang gustong bilhin or gawin. Kailangan i-accompany ko siya doon. Subalit, hindi inakala ni Timothy na sa pagtuntong niya sa 15 taon niya sa mundo, magiging biktima rin siya ng depresyon. So there are times na ako personally attempted to jump over in a building, pero di ko ginawa. May times na parang self-harming. May times din to the point na sa pagdadrive, just letting myself na mapangga or whatsoever, tumama ko saan. May mga pagkakataon na tila hindi nila maintindihan ang mga nangyayari sa kanilang sarili. 2 weeks akong hindi nakatulog. As in, kung makatulog man, half awake ka, aware ka sa nangyayari sa paligid mo. Nag-hallucinate ako, saka nagkakaroon ako ng delusions. Para ako nasa ibang dimension that time eh. There was that moment that I just woke up, pero parang I can't feel anything. Parang sobrang lungkot lang, sobrang ayaw mo lang kumilos. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para makalabas sa madilim na sitwasyon ng kanilang buhay. Para sa kanilang dalawa, bukod sa mga gamot at psychiatric treatment, labis na nakatulong sa kanila ang pagtanggap ng merong kakaiba sa kanila. Meron mga sinasabi ang tunay na lalaki hindi daw umiiyak ganyan. Pero para sa akin, mas lalaki ka kapag inadmit mo na kailangan mo ng help. Mas lalaki ka kapag umiyak ka. Pag in-acknowledge mo na kailangan mo ng professional help, na kailangan mo ng help from others, na kailangan mo si Lord. Higit sa lahat, naniniwala sila na hindi sila iniwan ng Diyos sa kanilang naging pagsubok. Sa ngayon, mas lalong lumalim ang naging relasyon nila sa kanilang pamilya at pagtitiwala sa Diyos. Lahat ng pangyayari sa buhay namin, bahagi ito sa napakagandang plano ng Panginoon para sa buhay namin. Para kay Dr. Camille Garcia na isang psychiatrist, then remember, if you think na you have you are in distress or at the same time experiencing some episodes of anxiety or depression, one thing, hindi po pa pwedeng sarilinin yan. Ang illness starts with an I kasi nag-iisa ka lang. Pero if you change I to we, so you look for somebody na to look after you or to more or less accompany you, the I becomes we, and that is wellness. Ngayong Men's Mental Health Month, magandang maunawaan natin na kahit sino pwede maging biktima ng depresyon at tanging pagmamahal, pag-unawa at pananampalataya sa Diyos ang tanging daan para makaalis sa anumang dilim ng isipan. Isaiah Mirafuentes, Newslight.